Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Topic natin ngayon, paano hahaba ang buhay, paano lalakas ang edad 50 pataas. Pero actually, edad 30 pwede na to eh. Meron po kaming bagong charity project. Isang charity project natin sa barangay. Kasama natin ang Birch Tree Advance. So, pupunta tayo sa mga barangay, mamimigay tayo ng gatas, mga canned goods, at marami pang raffle ibibigay, at magtuturo tayo ng libre. Okay, yan po usapan namin ng Birch Tree Advance. Pero, yan po, may tips tayo paano lalakas ang edad 50 pataas bukod sa pag-inom ng gatas na pampalakas. Yes. Ang mga may edad kasi, pagtungtong natin ng edad 30, 40, 50, lumiliit na po yung ating muscle. Tapos, mas humihina tayo, mas pumapayat. So, kailangan natin ng sustansya kasi nagsisimula ng mag-set in o dumating yung bagay na yon. Tapos, nakita pa natin kapag nagkakaedad, laging dehydrated kasi kinukulang na ng pag-inom ng liquid. So, ang pag-inom ay importante din. Number 3, yung mga buto natin mabilis nang ma-fracture o kaya mabali. Kasi kulang nga tayo dun sa mga mineral na kailangan natin. So, ang tanong, kailangan ba ng masustansyang pagkain o inumin at ehersisyo para humaba ang buhay natin? Para makatulong pag umeedad tayo? Siyempre, ang sagot dyan, oo, Doc Willie. Kasi, ano yung mga kailangan natin? Una sa lahat, yung matatawag na antioxidants. Ito kasi, nagkakaroon yung mga selula natin, pinapangalagaan niya. So, kailangan mo dito yung mga vitamin C at E. Kailangan mo rin ng ehersisyo para sa muscle, para na rin sa buto. Tapos, yung mga mineral na sinasabi ko kanina, calcium, magnesium, vitamin D, kailangan ho lahat yan. Ngayon, bakit binibigyan natin ng mga suplementong iniinom ang ating mga seniors? Kasi maraming problema kaming nakita o napansin sa kanila. Halimbawa, napansin namin kapag umeedad na, bawas na yung pang-amoy. So susunod na ho yung panlasa. Kapag hindi nyo na maamoy maigi, mawawalan na rin kayo ng panlasa. So kumukonti yung taste buds din na matatanda. Kasi laging dry o tuyo yung kanilang bibig. So apektado din yung kanilang mga taste buds. Tapos number 2, problema pa rin pag edad, di ba? Medyo nalalagas na yung ipin natin, so nagkakaroon na tayo ng pustiso. Kapag ill-fitting o maluwag yung ating pustiso, hindi tayo makakain ng mga solid foods. So, kailangan mo yung mga iniinom. Kulang kasi tayo sa protina eh. Explain ko lang konti no? Pag tumatanda, ito yung edad 30. Ayan ganda pa ng katawan. Pag edad 50, andito na hihina na, liliit na po lahat to. Kaya namamatay. Nagmamuscle aging tayo. So, kailangan natin protina. Kung kaya nyo kumain ng steak, isda, karne, gulay, pwede. Kaya na libo-libo yun eh. Kaya ginagamit sa senior, ito yung mga adult supplementation na iniinom lang. Kompleto na siya. Sobra na siya complete eh. Hindi mo na nga kailangan mag-vitamins. Kaya nga kung pumayag kami dito sa charity project nila, para makatulong tayo, mas maba pa buhay, at mas maganda rin sa kababayan natin. Dami nagugutom ngayon di ba? Ang mahal ng bilihin. So at least ito, isang inom mo lang, kahit sira-sira ipin mo, hindi ka nga makanguya. Hindi mo manguya yung karne, tsaka wala ng lasa. So at least ito, pag ininom mo, lalakas ka. At hindi tayo babagsak ng ganito, pakuba. At least dito lang o babalik konti dito yung lakas natin. Yes, Doc Lisa. Tsaka itong mga sinasabi namin, hindi lang ho ito sa mga umeedad. Ganon din ho kung sa mga anak dyan na nag-aalaga ng mga may sakit. Tama. Nag-aalaga ng elderly, yung mga lolo't lola nyo. Siyempre gusto nyo naman humaba buhay nila. Medyo tumaba-taba sila, magkalaman. Ibig ko sabihin yung magkalaman, lumakas, para maipahaba pa natin yung buhay nila. Tapos, nakita din, yung mga nag-iisa na elderly o senior, kailangan may kasabay kumain, may kumakausap. Kasi pag walang kumakausap, malungkot sila. Parang ayaw na nilang uminom o kaya ay kumain. Tapos, syempre, may nararamdaman silang sakit sa katawan eh. Masakit ang mga katawan,
laging may rayuma. So, minsan ayaw na rin nilang kumain kasi hirap din silang kumain. Kung halimbawa din, may malubha silang sakit katulad ng mga stroke. Tapos, nakita din natin yung mga may sakit, tsaka yung mga seniors, konti lang yung kinakain nila sa araw-araw. Kasi kailangan mo pa silang ipagluto ng malalambot. Tapos, mahal pa bilihin ngayon. So, hindi nyo mabigay yung lahat ng kailangan nila. Tapos, kailangan pa nila ng assistance habang kumakain. Kayo na mong magluluto sa kanila, tapos may assist pa para makasubo maigi. Kaya nga, kailangan nila ng isang masustansyang pwedeng inumin. Yes, oo. Pwede siya. Iinumin lang siya, isang baso. Oh. Yes, Doc Lisa? More tips? Pampalakas? Okay na ako. Ayun ka na? Okay. So, ang problema po, pag nagkakaedad talaga humihina, kaya binibilhan natin ng mga mamahaling gatas. Merong mga brand na mamahalin na hindi nila ma-afford, minsan 1,000, 2,000. So ako po, tatapatin ko kayo, honest ako sa inyo. Before today, wala ko tinutulungang produkto. Yung nakikita nyo, hindi tunay. Itong Birch Tree Advance, ang unang tinutulungan namin, pero charity project siya. Hindi siya talaga pang-endorse. Charity project siya. Ang promise sa akin ng may-ari, iikot kami sa maraming lugar at mamimigay ng libre. Yung may kaya, pwede sila bumili. Mabibili siya sa Mercury Drugstore at sa Walter Botica, Mart. Later Walter on, Mart. wala pa, later on, Grocery. malalagyan na yan. Kaya ko siya gusto kasi half price siya. Honest ako sa inyo, okay? Wala po akong talent fee kahit piso. Pwede ako humingi ng milyon-milyon sa kanila. Oo, hindi ko ginagawa ni isang beses pa. Wala akong tinatanggap na endorsement kaysa. Kahit dito sa Birch Tree, ni piso wala akong nakukuha. Maniwala kayo o hindi. Wala kaming contract. Ang nangyari, yung amo nito, sila may-ari ng Century Tuna. So mayaman to. Century Tuna, 555, Angel... Condensada, lahat, Argentina. Argentina. So, Napakabait po nila. Lagi sila may charity. ang nangyari, pumunta sila sa bahay ko. Very serious sila. Yung amo mismo pumunta. In-interview pa nga ako eh. Sabi niya, Doc, anong ginagawa? Sabi ko, tutulong lang ako. Sabi niya, para saan yan? Sabi ko, para sa Diyos to. Hindi ko kailangan ng pera, para sa Diyos to. Marami na akong followers. Sabi niya, kung ganyan, tulungan mo kami. Pag natulungan mo kami, kasi half price lang sila eh. Half price. Tsaka yung benta nila, tingi-tingi sa sachet. Sa shape po. Oo. Pwedeng 60 pesos lang na sachet. Sabi ko, pwede pang mahirap to. Pero sabi ko, papayag lang ako sa inyo kung mamimigay tayo ng marami. Tsaka gusto ko sa barangay. Gusto ko dito, like sa Tondo kahapon. Mamaya sa Tondo na naman kami, ikot kami buong Pilipinas. Gusto ko libre ibibigay. So lahat ng talent fee ko, kung ilan mang milyon dapat yon, ibigay lang natin ng libre. Plus yung delatan nila, marami. Hihingi din ako ng mga Century. Ang hisabi ko lang sa kanila, pag lumakas na tong produkto nyo, the first product na tutulungan ko, ay gusto ko mamigay tayo yung tunay na tulong. Yung tunay na tulong. Sa tingin ko naman, hindi tayo bibiguin kasi yung amo na mismo. Si Ay, Mr. babae. Chris po, thank you, pumunta sa bahay ko mismo. Kaya talaga sabi ko, serious to. Kasi kung marketing lang lalapit sa akin, wala akong pinapayagan. Ang dami nang lumapit sa akin, lahat tinanggihan ko. Pero ito kasi, gutom na ang Pilipino, hirap na ang Pilipino, sobra ng kawawa, kailangan nila. Kaya kung merong sa private na mayaman na gagamitin kami para makatulong, lumakas din product nila, okay. Wala akong talent fee sa lahat, tulong lang sa inyo. Diba? Nasa private tayo, wala tayo sa gobyerno, kaya ginagawa ko lahat na gagawa ko para matulungan kayo kahit nasa private kami. Pag nasa gobyerno ako, mas marami tayong pera, bilyon. Dito hanggang milyon lang mabibigay natin. Pero pwede na muna yan. Mabait naman yung amo. Yes, Doc Lisa? Yes, oo. Ito madali hong ipainom sa inyong mga inaalagaan sa bahay. Next time, mamaya kukuha ko ng product nila. Oo, Maganda. so kung nag-iisip po kayo, may dadalawin kayong kamag-anak. Yes. Di ba, iniisip nyo, naku, ano kayang Ganito ipapasalubong ko itsura kay niya eh. Ngayon, uncle, kay auntie, sa mga titos at titas. So, ito na ho. Kasi makakatulong to sa kanila. So, pwede nyo silang ibili. Tapos, merong sachet. Kung, syempre, ang kaya lang naman natin, tingi-tingi, yung daily. So, ang makagandahan sa kanya, tayong Pilipino, mahilig sa sachet, sila ho lang ang may sachet. May sachet. Binigay ko na sa kapatid kong dalawa. Meron ako isang kapatid, 70 plus, isang 60 plus. Sabi ko, kailangan nyo to. Magugulat kayo, mga may edad. Ngayon ko lang nalaman eh. Yung liliit talaga yung kamay mo.
Namamaya tayo. Hindi, pag tumatanda, mawawalan talaga ng muscle. Laman. Oo. Kasi wala tayong protein. Ang Pilipino, puro kanin, toyo, at yun na lang, bagoong. So, walang protein doon. 'Di ba? Ang mahal ng protein, karne. Kaya, kung merong isang ganito, dagdag, 1 glass a day, pwede na yan. 266 calories. Ibig sabihin, huwag ka na magmerienda, huwag ka na magbibingka. Yan na merienda mo. Huwag ka na mag-soft drinks o katapat lang na soft drink. Soft drinks kasi ano lang, sugar. Ito, kompleto siya talaga. Sobra dami. Actually, sumapakita ko sa inyo. Ang dami. Vitamina, mineral. Tingnan nyo ang from paa. letter A hanggang Z. Ang paa ng 30 years old. Ang paa ng senior. Nakatakot, di ba? Kita mo ang liit ng paa niya. Babagsak siya kasi walang protein eh. Sa Amerika, puro gatas sila, kaya lalaki. Tapos nilagay ko dito, ang dami nilang, sobra dami silang vitamins. So, kinomplete lahat. Pag umiinom kayo nitong gatas na to, no need for vitamins. Ma-overdose na kayo kasi ito pa lang, sobra na eh. Lahat nilagay nila. Tsaka local siya, local, Philippine made. Yung sikat na brand kasi ngayon, imported siya. Kaya sabi ko, half price, pero yung akin, gusto ko tulong. So, yung mga mayayaman, lagi ko sinasabi, mayayaman, bumili kayo, okay yan. Pero sa mahihirap, pipilit natin ibigay ng libre. Nakakaawa nga yung isang sachet na dapat 6 scoop, 60 pesos. Ang ginagawa ng mahihirap, kinakalahati lang, no? Kalahati lang isang baso. Para 30 pesos na lang a day. Ganun na lang pa. Dahil ganun kahirap ang kababayan natin, di ba? Yes. Pero dun sana sa ating healthy plate, yung tinuturo dun sa eskwelahan, dun sa isang plato natin na may gulay, isda, dapat lagi may kasamang isang basong gatas. So, ito sana yung pwede nating ipalit dun sa gatas na kailangan. Kaya pag kumakain kayo ng kakanin o tinapay, 2, 3, pag ito pinalit mo, hindi ka nakakain ng tinapay. Sapat na siya. Yan na pang merienda. Ang tinapay, carbo lang. Kanin, carbo lang. Bibingka, sapin-sapin, lahat. Suman. Wala naman laman yung suman eh. Oo. Pero pag ito, maganda siya. Kaya nga siya binibigay sa matatanda, di ba? Lahat na na-stroke, lahat na na-hospital, yan ang binibigay ng doktor eh. Ngayon, may local tayo na maganda. Sabi ko, half price. Tsaka nasa Mercury, nagulat nga tayo, ang dami ng order ng mga Mercury eh. Oo. Kasi nakita nila, gutom ang hirap ang kababayan natin eh. Ang mahal ng lahat ng bagay. Kaya kailangan kung merong alternative na mas mura, yun ang ginagawa natin. So ito po yung abot kaya. Yes. Mura-mura kumpara dun sa iba nilang So ngayon pupunta kami mamaya sa barangay 182. 182 naman sa Tondo, Manila. Doon puro mahihirap doon. Mamimigay tayo. At meron silang mga raffle na mga delata nila. Sabi ko, next time, gusto ko busog lahat yung mga kababayan natin. Kaya lang 200 lang ang pinapapasok muna para controlled. O, para hindi lang magkakagulo. 200 lang, ikot tayo ng ikot, unti-unti. Okay? So yan po isang charity project natin. The first time na tumutulong tayo sa kanila, wala ako tinatanggap kahit piso, kahit anong mangyari, kasi hindi ko naman kailangan yun. Ang gusto ko lang, kayo yung naghihirap eh. Kaya kayo yung tutulungan ko. Gagamitin ko yung social media natin, anumang clout or tiwala nyo sa akin para maibalik ko sa inyo. Diba? Okay. Thank you so much. God bless po. Apo. At papunta na kami. Thank you po sa Birch Tree Advance. Goodbye po. Okay.